Marami po ngayon sa mga members ng JIL ay gusto na pong umalis sa kanilang samahan dahil po sa pangyayaring ito na di umano ito si Senator Joel ay lumipat po sa kabilang grupo or bumaliktad at hindi po yan nagustuhan ng karamihan ng mga members ng kanilang grupo dahil isa po siya sa mga leader ng kanilang samahan. At alam nyo po, meron po mga kumakalat na video, may mga nagsasabi dapat looking unto Jesus lang, dapat tumingin lang tayo sa Panginoong Jesucristo, na dapat wag silang umalis sa kanilang samahan. At oo, tama naman po yung bersikulo. Tayo po bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo in general, ay alam naman po natin na yung verse na yan ay dapat isinasabuhay natin na tayo ay dapat nakatingin lamang sa ating Panginoong Jesucristo, na dapat ang pananampalataya natin ay hindi po nanggagaling sa tao, hindi tayo nakabase sa tao, kundi nakabase tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At yan po yung maraming sinasabi ng iba, kaya ayaw nila na umalis yung iba sa grupo na yan. At marami rin po nagiging usap-usapin, hindi lamang po sa JIL, na pagka umalis yung isang miyembro ay ang laging may kasalanan ay yung miyembro dahil immature, dahil natisod, dahil mabata pa sa pananampalataya. Yan yung madalas nating naririnig. Pero totoo nga ba na laging ang member ang may kasalanan sa pag-alis nila sa kanilang grupo o sa kanilang samahan? At meron pa mga pagkakataon na kahit na sinasadya na nung isang namumuno o ng isang pastor sa isang gawain ng Panginoon ang mga bagay na hindi naman karapat-dapat at hindi nakalooban ng Diyos, ay sasabihin pa rin sa kanilang mga member ay look unto Jesus. Tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa bersikulo na yan. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Napakalinaw naman po talaga ng mensahe na tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay dapat nakafocus lang tayo ang ating paningin sa ating Panginoon, dahil dyan po tayo nananampalataya. Dahil maging ang ating Panginoong Jesucristo ay tiniis po ang lahat ng kahihiyan, lahat ng sakit, lahat ng pagdudusa para lamang po sa atin. At yan yung gustong ipakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ng bersikulo na yan, na tayo rin bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay kailangan po natin magtiis sa mga bagay sa mundong ito. Pero alam mo ba, meron din pong sinasabi ang bersikulo na yan kung paano natin talaga makikita ang ating Panginoong Jesucristo, dahil literally sa panahon natin ngayon hindi na po natin makikita ang ating Panginoong Jesucristo. Pero paano ba natin makikita, paano magre-reflect ang ating Panginoong Jesucristo sa panahon natin ngayon? Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Yan po yung sinasabi sa verse 14, mga kaibigan, mga kapatid. At sa Tagalog, ito po ang sinasabi ng Biblia: sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. So malinaw po dyan, mga kaibigan, mga kapatid, paano po natin magagawa yung look unto Jesus, the author and finisher of our faith? Sabi po sa verse 14, dapat po sa mga kapwa natin, mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ay nakikita po sa atin yung kapayapaan, yung kabanalan, dahil sabi ng verse 14, kung wala ito ay hindi nila makikita ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kapatid, nagre-reflect po sa atin bilang mga Kristiyano ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kung ikaw nagpapahayag ka ng isang Kristiyano samantalang ang iyong lakad, ang iyong gawi sa mundong ito ay taliwas sa kalooban ng Diyos, taliwas sa sinasabi ng Biblia, paano ka titignan ng tao na ikaw ay sundin, na makita nila yung reflection ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay? Kaya alam niyo po, napakahalaga ng testimony sa buhay ng isang Kristiyano. Dahil ano na lang ang sasabihin ng tao? Sasabihin natin nangangaral tayo ng salita ng Diyos, nagtuturo tayo ng kabanalan, pero yung mismong kabanalan hindi nakikita sa atin. Yung mismong paglakad sa Panginoong Jesucristo hindi nakikita sa atin. Tayo po yung pinaka-example ng ating Panginoong Jesucristo. Nag-set na po ng example sa atin ang Panginoon kung paano tayo lalakad sa mundong ito, ang kapayapaan, ang kabanalan, upang makita nila ang ating Panginoong Jesucristo na mag-reflect sa ating buhay, upang paniwalaan tayo na totoo yung ating pananampalataya. At diyan sa bagay na yan, diyan po natin masasabi, look
unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dahil saan pa nga ba titingin yung ibang mga tao? Saan pa nga ba titingin ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo? Hindi ba't magtitinginan tayo bawat mga mananampalataya? Paano yung mga unbelievers? Saan sila titingin? Hindi ba't tayo dapat yung nagiging magandang example, yung nagiging magandang halimbawa sa bawat isa sa kanila? Kaya nga po alam nyo yung sinasabi ng Bible, sabi ni Apostle Paul, "Follow me as I follow Christ." Kung ikaw ay sumusunod sa Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoong Jesucristo, ikaw talaga yung magandang halimbawa upang sundan ka ng yapak na mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Paano kung hindi ka na lumalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos? Paano kung hindi ka na sumusunod sa mga guidelines at palatuntunan ng Diyos? Kaya nga po mga kaibigan, mga kapatid, isang dahilan kung bakit talaga may mga umaalis sa gawain ng Panginoon ay dahil hindi na po nakikita yung mga bagay na yan sa isang namumuno sa gawain ng Panginoon. Dahil mahalaga bilang isang leader ng gawain ng Panginoon ay dapat po nakikita yung magandang halimbawa sa kanya upang yan yung susundin ng mga tupa ng Panginoong Jesucristo. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.